Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Kawawa. So palpal na naman. So palpal mga CFD, sagot. Sagot, sagot. 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 Kawawa kayo, kawawa. CFD, duwag, walang utak. Walang utak mga CFD. Sige, sagutin nyo. Kawawa kayo, kawawa kayo. Ha? Sino? Sige, sinong nagtatag? Akala nyo ha? Supalpal. Anak ng Diabols. Mga anak ng Diabols, supalpal na naman. Matapos hindi nagpakita, hindi sumipot sa kasunduan na magkita kami sa June 30, abay, nanawagan na muli na umano kaming magtagpo. At kasama si Father Darwin. Kaya kung nakita nyo itong video, dapat di kayo magalit kay Pastor. Dapat unawain nyo na lang si Pastor. Huwag kayong magalit. Huwag kayong magsalita laban kay Pastor. So makita niyo, unawain nyo na lang. Okay, kumusta? Itong iyon lingkod, Brad Windel Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay at sa mga bago pa lang na kung bago lang lang o kayo sa ating mga suking taga-subaybay, huwag niyong kalimutan na pindutin ang like. Huwag din niyong kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. So, habang nanood ako sa issue ni Pastor James, parang kinakilati talaga ako. Kaya sa isip ko, dapat talaga unawain na lang siya. Kawawa. So palpal na naman. So palpal mga CFD, sagot. 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 Kawawa kayo, kawawa. CFD, duwag, walang utak. Walang utak mga CFD. Sige, sagutin nyo. Kawawa kayo, kawawa kayo. Ha? Sino? Sige, sinong nagtatag? Akala nyo ha? Supalpal. Anak ng Diabols. Mga anak ng Diabols, supalpal na naman. Okay. Iyon talaga si Pastor, mga kapatid. Pero alam nyo, sa kanyang binasa, nasupalpal siya ni Kaburnok ng Factbusters. Pakinggan muna natin si Kaburnok. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang nasa Juan 8:32. Ganito po ang ating mababasa. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Maliwanag po sa ating nabasa. Sana kung ano yung makukuha nating katotohanan sa episode na ito ay magsisilbi itong gabay at ito po ay magbibigay sa atin ng kalayaan mga kapatid. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong pahayag ng isang pastor ng Church of Our Savior
itong sabi niya daw, yung mga taga CFD at mga Katoliko, ugok daw, ugok. Aba, grabe naman itong pastorotot na ito, ano? Ito yung pastor na ito ay may Facebook page na Supalpalin at as of recording, may mahigit 2,500 followers na ito. At hindi lang yan, nagtatago din siya sa pangalang Pastor James. Aba, ano kaya ang paninira niyang sasabihin, mga kapatid? Ito, panoorin natin, mga kapatid. Mga Katoliko, na akong basahon sa inyo kung kinsa gyoy responsible sa pag-compile sa mga Bible. Dili Katoliko ang nag-compile sa Bible, mga ugok. Ugok kayo mo. Mga anak mo siya, mga mangingilad mong dagko. Ayan yung ilara ang mga tao. Kaya ang mga tao, mutuo lang nag-unsay inyohang isulti. Kaya wa man na sila kahibalo. Pero tanawa gani niya mga kaigsoon kini siya, information, gikan ni siya sa Vatican. Mato pa din the Bible was written and compiled. Compiled by many people whom many scholars say are mostly unknown from a variety of disparate cultures and backgrounds. So muna gisulti sa mga scholars, kamang mga Katoliko, mga CFD, kaning mga pari, dapat tarungon ninyo to istorya ang mga tao. Isulti nyo ang tinod nga dili man kami ana, wa man milabot ana, mga ugok gayod kamong dagko. Mga bakakon, di ba? Kinsay anak sa kinsay amahan sa mga bakakon, ang yawa. So, ang amahan sa mga CFD, ng mga bagakon, ang yawa. Ayon sa kanya, hindi daw mga Katoliko ang nag-compile ng banal na kasulatan na Biblia daw. At ang mga CFD daw at mga Katoliko ay anak ng demonyo. Grabe naman itong paninira niya talaga. Ugok daw, ugok. Aba, tignan natin mga kapatid. Tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid. Sandali, pundaan muna natin yung kanyang pahayag, ano? Bago niya sinabi ang quotation para patunayan na hindi Katoliko ang nag-compile ng Biblia, ay sinabi niya na yung information na kanyang binasa ay galing sa Vatican. Pero tanawa gani niya mga kaigsoon kini siya, information, gikan ni siya sa Vatican. Gikan ni siya sa Vatican. Gikan ni siya sa Vatican. Pero pagkatapos niyang sinabi itong quotation na the Bible was written and compiled by many people whom many scholars say are mostly unknown from a variety of disparate cultures and backgrounds. Sabi niya, yan daw ay sabi ng mga scholars. The Bible was written and compiled. Compiled by many people whom many scholars say are mostly unknown from a variety of disparate cultures and backgrounds. So muna gisulti sa mga scholars. So muna gisulti sa mga scholars. So muna gisulti sa mga scholars. Sandali, mukhang magkaiba ito ba? At dito natin mapapatunayan na inconsistent yung pahayag ng pastor na ito. Naku tanong, totoo bang hindi mga Katoliko ang bumuo ng Biblia base sa kanyang binasa? Itong binasa niya, mga kababayan, na the Bible was written and compiled by many people whom many scholars say are mostly unknown from a variety of disparate cultures and backgrounds. Aba, tignan natin. Ito Saan ba natin nahanap ang nasabing quotation na ito? Sa Vatican ba ito galing? Ito mga kapatid Babasahin natin itong nakasulat sa wikipedia.com tungkol po sa article na Bible. At nakikita nyo po sa parteng ilalim ng article, yung development and history, makikita nyo na po kaagad yung binasa ng pastor na ito, mga kababayan. Ngayon, susuriin natin kung galing ba talaga sa Vatican itong sinasabing ito, mga kapatid, ng pastor na ito. Pansinin na may superscript 10 sa dulo ng kanyang binasa. At heto nga, nakita nga natin kung saan galing.
Galing pala ito sa tatlong mga aklat na may tatlong iba't ibang tao ang nagsulat, mga kababayan. Yung una, galing kay Swenson Christine sa aklat niyang A Most Peculiar Book, The Inherent Strangeness of the Bible. At hanap natin yung page 12. At nakikita niyo sa screen. Sa page 12, mga kababayan, yung tinatalakay pala dito ay tungkol po sa pagsulat. Author, kung sino yung author ng Biblia. Hindi po dito sinabi kung sino yung nag-compile ng Biblia, mga kababayan. Diba? So, ibig sabihin, tumutukoy pala ito sa kung sino yung nagsulat, mga kababayan. Ngayon, punta naman natin yung pangalawang author. Itong si J.W. Rogerson, sa aklat niyang An Introduction to the Bible, mga kababayan, sa page 21. Ngayon, pansinin naman dito. At ipapakita ko po sa inyo yung ating ididiin. Sabi dito, the traditional view of the origin of the Bible is that it was written by identifiable individuals. Ayun. Ibig sabihin, mga kapatid, tumutukoy pa rin ito sa kung sino yung nagsulat. Hindi po ito tumutukoy sa kung sino yung nag-compile, mga kababayan. Nako. Ito pang isa. Ito pang si John Riches sa aklat niyang The Bible, A Very Short Introduction. Yung mabasahin naman natin, itong nasa chapter 2. Alam niyo ba, yung nilalaman ng chapter 2 ay tungkol po sa kung sino yung nagsulat ng mga aklat na nasa Biblia. Hindi po sinasabi kung sino yung nag-compile ng mga aklat na nasa Biblia. Kaya ulitin natin, tungkol na naman ito sa kung sino yung nagsulat at hindi kung sino yung nag-compile, mga kababayan. Ibig sabihin, base sa binasa niyang quotation mula sa Wikipedia at hindi sa Vatican, Mr. James Pastoratot, nagaling po ito sa mga authors. Tungkol lang pala sa pagsusulat ng mga nasa Biblia ang tinutukoy, mga kababayan. Hindi po ito galing sa Vatican, itong quotation na kanyang binasa, at hindi naman ito tumutukoy sa compilation ng mga aklat ng Biblia. Nako, ito talagang Pastoratot na ito, kawawa. Kawawa talaga. Tanong, sino ba talaga ang nag-compile ng mga aklat sa Biblia na meron tayo ngayon? Type mo lang sa Google, Mr. Pastoratot. Yan ang ginawa mo yung ginawa mo, sinearch mo lang pala yun sa Wikipedia. Ito talagang Pastoratot na ito. Parang ikaw ata yung ugok ngayon, hindi kami na mga CFD, sorry lang po sa salita Ginamit lang natin yung laban sa kanya ngayon, kung hahanapin nyo, ito ipapakita natin sa inyo ito. I-search mo, i-type mo yung Who Compiled the Bible? Tignan mo ito. Di ba, klarong-klaro? Pope Damasus noong 382, kinomisyon niya si Jerome para hanapin at mag-produce ng isang Latin version ng Biblia na diyan natin makikita na sila talaga, ang Iglesia Katolika, ang nag-compile ng mga aklat ng Biblia. Nako, kahit i-type mo pa yung Who Compiled the Books in the Bible, wala ka pa rin takas, Mr. James, na ito. Kaya maling sabihin na hindi daw Katoliko ang nagbuo ng Biblia na kanyang ginagamit. Nako ito talagang pastor na ito. Mga CFD pa daw yung mga ugok. Parang ikaw ata, Mr. James Pastoratot, yung ugok. Nako, kawawa ka talaga. Ay, nako naman. Kaya, base po sa kanya mga sinasabing ito, nako, anak daw ng demonyo yung mga CFD. Mukhang ikaw ata yung nagsisinungaling. Kaya, busted yan, sinungaling ka talaga, ugok ka talaga. Ikaw yung nagsabi niya binalik lang natin sa'yo. Mukhang siya ata ang sinungaling, ugok at anak ng demonyo. Sa kanyang mga pahayag na yan, mga kababayan, tandaan natin, parang lalabas pa mas mahigit pang marunong itong si Pastor James kaysa sa kanyang mga kaibigan na sina Martin Luther, yung ama ng Protestantismo, na ayon kay Martin Luther, we are compelled to concede that without the Catholic Church, we knew nothing about the Word of God, the Bible.
At itong pang sinabi ng isang international Protestant scholar na si Dr. Peter Flint, ang sabi niya, you cannot have a Bible without the church. With the church, you have a Bible. Without the Catholic Church, you have no Bible. Klarong-klaro yan, mga kababayan. Kaya, naku, kahit ano pang pangtatakip ang inyong gagawin, itong mga pastor na ayaw maniwala, kawawa kayo. Kaya nga hindi nyo masusumpungan talagang katotohanan kasi ayaw nyo magpapalaya sa katotohanan, mga kababayan. Ano ang masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like ang video nito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kabong. At ito ang Factbusters. Naku, kawawa naman ang taong ito. Pinapalabas pa niya na ugok daw yung mga CFD. Ang ending mukhang siya ata yung ugok. Kawawa naman. Putata na naman. Kay Kaburnok. Nako ha. Nanyayahan natin si Pastor James na kung sakali magiging normal na tulad nito. Kawawa. So palpal na naman. So palpal mga CFD, sagot. 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 Kawawa kayo, kawawa. CFD, duwag, walang utak. Walang utak mga CFD. Sige, sagutin nyo. Kawawa kayo. Ha? Sino? Sige, sinong nagtatag? Akala nyo ha? Supalpal. Anak ng Diabols. Mga anak ng Diabols, supalpal na naman. Meron kaya itong miyembro o nag-iisa na lang siya? Oh. Iwan ko kung ano ang reaksyon ng mga miyembro kung meron man itong miyembro na ito. Siguro jandong dahilan ito. A few moments later. Maria Naisi Rajendo? Yes, Brother Wendell. Bago dyan, Abrajando, may update ako matapos tinawagan mo si Pastor James, ha? Diba? Tinawagan mo? Ito na tuloy, pakinggan ninyo. Ano nangyari? Kawawa. So palpal na naman. So palpal mga CFD, sagot. 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 Kawawa kayo, kawawa. CFD, wag, walang utak. Walang utak mga CFD. Sige, sagutin nyo. Kawawa kayo. Ha? Sino? Okay, yun na lang, Brajando. Okay na. Anong nangyari doon? Anong nainom nun? Dapat i-deliverance yun eh. Natanong ko lang. Ano na? Okay. Magandang araw sa lahat nating mga kapatid na nanonood sa YouTube. I take this opportunity to encourage everyone to watch the Factbusters videos or YouTube videos which are brought to us freely to keep us educated in our Catholic faith, and these videos help us to become mature Catholic Christians in proclaiming and defending our precious faith. So, inaanyayahan ko kayong lahat na palaging magsubaybay sa mga videos ng ating mga kapatid na gumagawa nitong Factbusters videos.
on my part, I would like to read from 1 Peter chapter 3 verses 14 to 17 na sinasabi, "But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened." Verse 15. "But in your hearts, set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect." It says here, be always prepared to give an answer. The Greek word here is apologia. So this is apologetics. Keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. It is better, if it is God's will, to suffer for doing good than for doing evil. So, magandang araw sa inyong lahat. May God bless us all. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am